Isinailalim na sa state of emergency ang lalawigan ng Samar kahapon, May 20, 2025 sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan bilang tugon ito sa mga epekto ng pagkukumpuni ng San Juanico Bridge. Layunin ng deklarasyong ito na magamit agad ng pamahalaang panlalawigan ng pondo para suportahan ang mga lokal na pamahalaan at sektor na apektado ng kasalukuyang sitwasyon. Kaugnay ito, naglabas ng public advisory ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 8 na naglalaman ng mga mahigpit na panuntunan para sa mga sasakyang tatawid sa San Juanico Bridge. Tanging mga sasakyang may bigat na 3 tonelada pababa lamang ang pinapayagang tumawid. Ipinatutupad din ang maximum height limit na 3.2 meters at speed limit na 30 kilometers per hour. Lahat ng sasakyang tatawid sa San Juanico Bridge ay dapat dumaan sa gitnang bahagi ng tulay o centerline crossing lamang ang pinapayagan. One-way crossing bawat direksyon na may pagitan na 15 hanggang 20 minuto. Nagtalaga rin ng 50 metrong distansya sa pagitan ng mga sasakyan habang nasa tulay. Ang mga truck at mabibigat na sasakyan ay dapat dumiretso sa mga itinalagang PPA ports upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa magkabilang dulo ng tulay. Ang deklarasyon ng state of emergency ay inirekomenda ng Department of Trade and Industry o DTI Samar para maiwasan ang pagkakaroon ng price hike sa mga bilihin, lalo na't apektado ang daloy ng mga supply mula sa Tacloban na nagsisilbing pangunahing sentro ng mga pangunahing pangangailangan para sa lalawigan. Naglatag naman ang mga aksyon ng lalawigan upang hindi ito labis na makaapekto sa pagbiyahe ng mga kalakal. Ilan sa mga ito ay ang planong pag-operate ng mga barge para sa pagbiyahe ng mga kalakal na pangungunahan ng OCD. Ganon din ang pakikipag-ugnayan sa mga commercial ferry lines. Kasalukuyan nang isinasagawa ang hatid sundo sa mga biyahero sa pick-up points gamit ang mga light vehicle na pinapayagang tumawid. Operational na rin ang mga passenger boat mula Basay na kayang magsakay ng hanggang 100 katao. Ganon din ang mga commercial ferry mula Calbayog City patungong Orbok na karaniwang ginagamit ng mga truck na may dalang kalakal papuntang Mindanao at may isang biyahe kada araw. Kahapon ng hapon na itala ang mabigat na trapiko sa bahagi ng Samar na papalapit sa tulay. Patuloy ang interagency monitoring upang tsaking maayos ang daloy ng trapiko. Nagpaalala rin ang DPWH sa mga motorista na sundin ang mga alituntunin at maglaan ng mahabang pasensya sa gitna ng mga isinasagawang pagkumpuni sa tulay at trapikong dulot nito para maiwasan ang anumang disgrasya.